Praise God! Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin at sa oras na ito, saan man kayo dako, naroroon, dalangin ko kayo po ay pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay muli tayo ay mangaral ng salita ng ating Panginoon at dalangin ko po sa Diyos na maunawaan po natin ang kanyang mensahe sa oras na ito dahil ang mensahe na ito ay isang paalala po sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya na naliligaw na ng landas at hindi nila alam na sila po ay nasasakupan na ng demonyo. Kaya sa oras na ito, makinig ka at tapusin mo ang video nito upang sa ganon ay maging aware ka at manumbalik ka sa ating Panginoon. At sa oras na ito, kung hindi ka nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay maaari po na kayo po ay mag-subscribe, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang sa ganon, once na meron tayong bagong upload sa ating YouTube channel ay ma-notify ka kagad. Muli, pagpalain ka ng ating Panginoon at sa oras na ito ay panandalian na tayo ay mag-intro po. Praise God! Ngayong umaga o tanghali or gabi saan ka man naroroon mga kapatid ay ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito ay ang ating teksto ay mababasa po natin sa Efeso chapter 4 verse 27 na ito po ang sabi sa wikang Tagalog, "Ni bigyan daan man ang diablo." No? Sabi nga sa English, "Neither give place to the devil." Ibig sabihin na sa ating buhay mananampalataya, no, na wag po nating bigyan daan ang diablo. Dahil maliit na butas man yan o makakita man yan, ang diablo na kahit maliit mga kapatid, kapag yan ay pinasok niya, ay ito po ay lumalaki at hindi po natin namamalayan bilang isang Kristiyano na tayo po ay lumilihis na sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang topic po natin sa oras na ito na huwag bibigyan daan ang diablo. Okay? Ito po ay sinulat ni Apostol Paul, no? Alam naman po natin ang buhay ni Apostol Paul nung hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon, no? Nung hindi niya pa na-encounter ang ating Diyos, mga kapatid. Siya po ay isang persecutor ng mananampalataya. Pero nung naka-encounter niya ang ating Panginoon, ay nag-twist ang kanyang paniniwala at siya po ay naglingkod sa totoong Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At the same time, siya po ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon sa kapanahunan niya at matapang po siya na ihayag ang salita ng ating Panginoong Jesucristo at doon po sa iba't ibang churches, no? Kaya dito po sa lugar sa Efeso, mga kapatid, ay binalaan niya yung mga tao doon ng mga mananampalataya na na huwag bigyan daan ang diablo. Okay, si Pablo po siya po ay nagbigay ng babala sa mga mananampalataya na huwag bigyan daan ang diablo, no? Bakit kaya na binalaan ni Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso na huwag bigyan daan ang diablo? Kung babasahin po natin ang talatang iyan, mga kapatid, makikita po doon na gusto ni Pablo na ang bawat isa po ay magpakumbaba, na ang bawat isa po ay magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng Espiritu at ang bawat isa po ay gusto ng Diyos na magmahalan. Kaya dito po, mga kapatid, no, sa 27 na ating binasa, "Ni bigyang daan man ang diablo." No? Sa tingin niyo, mga kapatid, paano po ba natin nabibigyan ng daan ang diablo? Kung babasahin po natin sa Efeso chapter 4 verse 26, no, na sinasabi diyan,
kayo ay mga gagalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong mga galit. Minsan po talaga na tayo po ay nagkakaroon ng galit or nagkakaroon ng kasamaan ng loob. Pero pinapaalala rin po dito na huwag lumubog ang araw na nandyan pa yung galit. Sa madaling salita, mga kapatid, na huwag kang mamuhay na merong galit sa iyong puso. Or huwag kang magdamdam or huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa. Kumbaga mga kapatid, pag ikaw kasi ay nagtanim, ay tutubo po yan. Lalong-lalo na pag ang galit ang itinanim mo or itinanim natin sa ating kapwa. Kaya sinabi ni Pablo, ni bigyan daan man ang diablo, na huwag po talaga natin bigyan ng daan ang diablo. No? Sa anong paraan? No? Sabi nga sa 28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw. No? Sa pamamagitan ng pagnanakaw, no? Nabibigyan daan natin ang diablo. At sa ano pa man, sabi nga sa 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa ating bibig sa pamamagitan po ng ating pananalita, no? Minsan di natin namamalayan na nakakasakit na tayo ng damdamin, no? Or ibig sabihin mga kapatid, na hindi natin iniingatan yung ating mga pananalita. Ano man ang sinabi po natin sa ating kapwa ay magsisik-in po yan sa kanilang buhay, no? Mas mabuti kung ang mag-seek-in sa kanilang buhay ay yung salita ng ating Panginoon. Okay po 'yon na tayo ay mangangaral ng salita ng ating Panginoon, masaktan man sila o hindi, mga kapatid, ay kailangan po natin ibigay sa kanila ang salita ng ating Panginoon upang sa ganun ay malaman nila yung kanilang pagkakamali. Pero sabi nga dito, no, na ingatan po natin ang ating mga bibig, no? Huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa kaniya, kayo ay tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Sa madaling salita, bilang isang mananampalataya na alam mo sa sarili mo na ikaw ay may Espiritu Santo, ibig sabihin kasi pag may Espiritu Santo na po tayo mga kapatid, nandun na po yung tinatawag na meron tayong conviction. Conviction sa ating buhay. Anong conviction mga kapatid? Yung conviction na ito mga kapatid ang nagsasabi ng mga dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin mga kapatid. Na siya po yung sabihin na natin yung small voice na ating naririnig na nagsasabi, wag mong gawin yan, masama yan. Okay, yun po yung conviction na dwell ng Espiritu Santo. Kaya wag po natin bigyan ng daan ang diablo. Okay, sa anong paraan mga kapatid ay nabibigyan natin ng daan ang diablo higit sa lahat sa mga mananampalataya, no? Halimbawa na ikaw ay Kristiyano at hindi ka nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, no? Or yung Biblia mga kapatid, hindi natin binabasa, yan po binibigyan na natin ng daan ang diablo sa ating buhay. Bakit? Dahil panghihinaan ka. No? Once na dumating yung pagsubok, dahil wala kang Word of God, di ka nagbabasa ng Word of God, maaaring na ikaw ay manghina. No? Or hindi ka na nagpre-pray. No? Pag hindi ka nagpre-pray, binibigyan mo ng daan ang diablo. No? Or hindi ka na umaattend ng Sunday worship. No? Binibigyan mo na ang daan ang diablo. Okay, kaya nga sabi dito mga kapatid na si Pablo ay nagbigay ng babala sa mga mananampalataya na huwag pong bigyan ng pagkakataon ang diablo para makaisa po sa mga mananampalataya. Okay? Sabi sa Efeso chapter 4:27, nabanggit po natin kanina, yung tinatawag ang daan. Okay, sabi nga diyan, ang daan sa talatang ito po ay nagmula sa Griyegong pananalita na topos. Topos. Ano po ang ibig sabihin ng topos? Ang ibig sabihin ay anumang bahagi ng puwang na hindi namamarkahan mula sa paligid na nasasakupan, ito ay ginagamit sa diwa ng oportunidad, kapangyarihan o pagkakataon para sa paggawa. Ibig sabihin, yung topos mga kapatid, ito ay nagbibigay ng puwang, no?
nagbibigay ng puwang or oportunidad, no? Or kapangyarihan or pagkakataon na makagawa ang kaaway sa ating buhay. No? Huwag po natin bigyan ng daan ang diablo. Okay? Sabi nga diyan, kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa ng isang bagay na mali, alam natin na ito ay hindi kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin sa ating mananampalataya, once na tayo ay nakagawa ng mali sa ating buhay, no? Hindi po 'to kinasihan ng Diyos, no? Ano pa? Ang nangyayari ay ang mananampalatayang yaon ay natutukso, no? Ano pa? Nagkakaroon ng presyon, nagkakaroon ng pagkagalit, or ilang kahinaan ay gumagawa ng isang bagay na hindi nararapat gawin, no? Kaya nga mga kapatid, halimbawa nakagawa tayo ng kasalanan, humingi na kaagad tayo ng tawad sa ating Panginoon. Maliit man yan o malaki, ay hingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Okay? Sabi nga, maaaring mabuti ang kanyang layunin datapwat siya po ay nagkakamali. Minsan kasi may mga mananampalataya na kala mo na tama na ang kanilang ginagawa or kala nila mga kapatid, no, na tama na ang kanilang ginagawa dahil mabuti ang kanilang hangarin, no? Pero ganun pa man, sila po ay nagkakamali. Katulad ni King Saul, mga kapatid, nakala niya mga kapatid ay tama na ang kanyang pag-alay, no? Tama na ang kanyang ginagawa at hindi niya nahinintay si Samuel. Pero doon pala nagkakamali siya mga kapatid, no? Siya po ay pinarusahan ng Diyos, mga kapatid. Okay, kaya binabalaan po tayo ng Biblia na maging handa o maging sensitibo sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kung tayo po ay isang mananampalataya. Okay, kaya nga mga kapatid, ngayon, ano po ba ang dapat nating gawin once na ang isang Kristiyano ay nakapagbigay na ng daan sa diablo? Okay, ito po ang magandang dapat po nating gawin na tayo po ay magsisi. Magsisi at magsisi, no? Ano man ang ating nagawang kasalanan ay tayo ay magsisi. Halimbawa, kung ikaw ay merong nakasamaan ng loob, ay humingi ka ng tawad sa kaniya. No, mas maganda kasi na tayo ay humingi ng tawad, at least malinis po ang ating konsensya, no? Kaya ganun pa man mga kapatid, sa oras na ito, huwag po natin bigyan ng daan ang diablo sa ating buhay. Sa oras na ito mga kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan, manalangin ka sa ating Panginoon, no? Anuman ang iyong pagsubok sa buhay mo, ay manalangin ka sa ating Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob mga kapatid. Dahil ang Word of God ay ito po ay nagpapalakas sa bawat isa po sa atin, at hilingin mo na ikaw ay magkaroon ng Holy Spirit. Kung ikaw man ay may Holy Spirit na ay napapanghinaan ka ng loob, baka sakali na ang Holy Spirit ay wala na sa iyo mga kapatid. Dahil ang Holy Spirit ay nagpapalakas po yan mga kapatid. Sa oras na tayo ay nanghihina mga kapatid, ang dapat po nating gawin ay lumuhod at manalangin, kausapin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at hayaan mo ang Diyos ay sumagot sa iyong panalangin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Doon po ipapahayag ng Diyos yung kanyang gusto. Kaya sa oras na ito, pagpalain ka ng ating Panginoon. I hope na ang video na ito ay makatulong sa bawat isa po sa atin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay maaari pong pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell upang sa ganon, once na meron tayong bagong upload, ay manotify ka kagad. Muli, pagpalain ka ng ating Panginoon, ingatan ka ng ating Diyos na buhay. God bless po